Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Diyos ko, delikado to. Nako, General Bronner nagsalita na. Binunyag na, sundalo umalarma na, PBBM. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kaya News PH. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin bigyan ng komento at panoorin ang video nito. Eto na po. Statement ni AFP Chief of Staff General Bronner tungkol sa isang alarming situation sa ating bansa. Ulitin ko alarming. Naaalarma na ang ating kasundaluhan. Nabasa akong statement ni General Bronner. Salamat kay Third Floor Studio. Siya yung nag-post nito. So, basahin ko tungkol sa isang alarming. Ito, statement on the alarming. Okay, ano itong alarming? Ito daw yung alarming surge of disinformation efforts na posibleng magresulta sa disunity, magresulta sa panic. So ito, ang statement. The Armed Forces of the Philippines has observed an alarming surge in disinformation campaigns aimed at eroding the public's trust in our institution and the government. These efforts seek to sow panic, divide our nation, and distract us from pressing issues that demand our collective attention. So dito lang muna, may tatlo pang paragraph. I agree dito na maraming disinformation efforts ngayon. Malala nyo yung binulgar ng Reuters, yung ginawa ng US military na nagkaroon sila ng disinformation campaign against, yan, isang disinformation yan. So, ako personal na biktima doon, kaya hanggat maaari, noon ayaw kong magpaturok ng Sinovac dahil naniwala ako sa propaganda ng US military. So, labanan ngayon ng kaya magbantay tayo sa ating napapanood, ating naririnig, huwag basta-basta maniwala. Okay, ituloy ko lang In these trying times. So yan mga kababayan, na-alarma na po ang AFP, mga karibin natin about dito sa disinformation. Pero bakit ganon? Alam na pala nilang disinformation pero kinakagat pa rin nila. Diba, for example lang for example lang po yung sinasabi, diba, nagpakalat yung China about yung agreement, diba, na sinakyan naman po ng gobyerno. Diba, nag-ano pa nga si PBBM nagpa-press con pa, no? About yan sa gentleman's agreement. Tapos, sa kahuli-hulihan pala, hindi pala totoo. Sinasabi lang nila, imaginary. Kayo mismo, diba? Kayo mismo rin ang nagpapakalat ng disinformation. Diba? Yan ay opinion ko lang mga kababayan, kung sa disinformation na lang man tayo magpo-focus ngayon, diba? It is crucial for every Filipino to remain vigilant and critical of the information they encounter and share. This information not only distorts the truth, but also undermines our unity, making us vulnerable to external challenges that threaten our national security and stability.
Okay, magbigay ako ng reaction dito. Ang daming So, ako muna mga kabayan. Sinasabi po na natatakot po sila sa disinformation, no? Pero hindi po sila natatakot dito sa mga leaks na nanggagaling sa gobyerno. Diba? Oh. Dapat, diba? Yung mga leaks po na nanggagaling sa gobyerno, yan po ang dapat muna nating katakutan. Diba? Yan po ang dapat isolve ng mga problema. Well, problema rin naman ang disinformation kasi malaking kaguluhan po yan. Kaya nga dapat po ang nagsasalita ay yung in terms of foreign policy, si PBBM lang ang pakikinggan, no? At magsasalita about dyan. Oh, diba? O, natatakot kayo sa disinformation pero sa mga leaks na nanggagaling sa gobyerno, ba? Hindi nyo pinapansin. Yun ang mas delikado mga kabayan kasi galing mismo sa gobyerno yung mga information, mga confidential information na linalabas, di ba? Yan ang dapat na tutukan. Or dapat din, kasi dapat din naman tutukan yung disinformation na yan eh. ngayon sa YouTube o sa social media, mga channel, kanya-kanyang na kung paniwalaan mo kaagad, ay talagang matatakot ka. Ito yung sinasabi dito sa statement ni General Browner. We urge the public to verify sources. Ito na yung sinasabi ko. And seek information from credible and official channels. Okay? Let us stand together in the face of these desperate attempts to spread discord. Our strength lies in our unity, and together we can overcome any challenges. Ano ba yung mga credible and official channels? Dito na tayo nagkakatalo. Pakinggan mo itong mga pro-BBM o pro-government vloggers. Nako, di rin ako kasi ang karamihan dyan naka-payroll. Yun ang opinion ko lang yan, binabayaran. Lalo na po yung mga mga kabayan, lalo na po yung mga WPS vloggers, no? Yung palaging nag-upload about WPS na akala mo naman talaga talong-talo ng China. Pinalalakas ang loob ng sambayan ng Pilipino, di ba? China, umatras na. China, basta marami pa po silang China. US, dumating na sa West Philippine Sea. Bubumbahin na ang China. Nako po. Anong masasabi nyo dyan mga karibin natin dito sa mga WPS vloggers na ito? Diba? Wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. Yan, isang disinformation na rin yan. Para yung mga hina-highlight nila, para lang babango ang administrasyon ito. Yung mainstream media naman, ganun din. Bibihira na akong makarinig ng balita na yung nagsasabi talaga yung totoo at yung patas na reporting. Parang ang ipinapakita lang yung puros magaganda. Okay naman yun. Okay yung magsabi ng magagandang ginagawa ng administrasyon. Kailang, paano yung mga In terms of maganda, mga kabayan, nagpa-concert pala sa Malacan. No, nag-concert pala sila. Hoy, congratulations. Oh, meron na naman po kayong achievements, ha? Nagpa-concert, mga kababayan. Sa kabila, ayan na nga po sinasabi ni PRRD, di ba? Okay lang naman pa-concert, pero isipin mo naman yung mararamdaman ng taong bayan na bumoto sa'yo. Sa panahon ngayon, diba? Magpapa-concert nako naman talaga. Kailangan ba yan ng taong bayan o something yung binigyan nyo ng concert? Kailangan ba talaga nila yan? Or mas may iba silang kailangan? Diba?
At saka ito mga karibin natin, nabasa ko lang din sa ano, kasi nagpagalingan. Si PRRD may statement na sabi niya na ito po yung iano ko lang sa iyo yung gusto niya iparating. Sa panahon niya raw, hindi naman daw nagkagera, nagkagulo diyan sa WPS. Wala naman daw gera or something kaguluhan diyan sa WPS. Pero nakakapangisda ng maayos at nakakapaghanap buhay ng maayos ang mga mangingisda diyan sa WPS. 'Di ba? Yun po yung gusto niyang iparating. May nag-comment nga po, sabi baka ito yung project. Kasi wala tayong nakikitang major project ng administrasyon, no? Baka yung China, yung WPS po, yung major project ng administrasyong ito. Kasi nakafocus po silang lahat dun sa WPS, mga kababayan. Nakafocus po ang administrasyong ito doon. So, dinadivert tayo na yung attention natin mapunta doon, mawala po dito sa totoong buhay, sa realidad na ang mamahal ng mga bilihin. Nagtaas na pala sila ng sahod. Pero sa NCR lang. Opo. At saka yung Chacha, anong balita na? 'Di ba? Baka isang araw magising lang tayo o may prime minister na tayo Bantayan po natin 'yan. Delikado. Yung PI. At saka yung pangungulimbat nila sa kaban ng bayan, hindi na natin mapapansin. Why? Kasi tinututok nila yung atensyon ng taong bayan doon sa WPS. Sabagay, sa WPS walang corruption Ang mangyayari doon, patayan ka. Di ba? Gera talaga ang mangyayari doon Walang corruption doon. Mangungurap ka pa may corruption din hindi pa natin alam. No? Sa mga armas, di ba? Kung ano-ano pa. Kasi pagkakapirahan, gagawin nila ang kanilang makakaya, mga kababayan. Pero sinasabi rin naman ng iba, baka yung WPS, ang gera sa WPS ang magiging susi para mabuksan ang frozen account ba yun? Ng mga Marcos sa ibang bansa. Posible rin, di ba? Yan ay opinion po ng ating mga kababayan. Iko-comment lang po nila yan, So, ano sa palagay niyo po, mga kababayan? Which is which? Nasaan po bang totoo dyan? Well, si PBBM lang po makakalam yan kasi siya po ang nakakalam ng foreign policy. Diba? At saka ito pa, may mga nagtataka kung bakit daw yung syempre, diba ang armed forces dapat ay para sa mamamayang diba? May nag-comment dito sa statement na ito na sabi nila, bakit ganun? Bakit personal na nagpapasalamat or mini-mention pa si PBBM, diba? Dito sa statement na ito. Kasi kung makikita mo sa katapusan po nito, no? Parang mention po si PBBM diyan sa statement na yan na binabasa ni General Macanas. Sinasabi ng iba, dapat ang pasalamatan nila yung taong bayan, diba? For the people. Pero wala tayong magagawa kasi yan talaga yan Kung sino po yung may pero kakaiba kakaiba po kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte wala naman tayong nababalita ang ganyan na kailangan pang i-mention yung presidente. Diba? Well, congratulations po sa inyong lahat na kasi at least, diba, ngayon kitang-kita kung sino at kung saan po kayo panig. Sabi nga ng iba, baka hindi po yung loyalty ngayon ay hindi po nasa watawat, hindi po nasa bansa, hindi po nasa taong bayan, kundi nasa ilang politiko lamang.
Dahil sa palagay niyo po mga kababayan, ha? Well, ano naman po ang inyong komento, opinion patungkol po sa video ito, i-comment na po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.